everyone. Today, I will be discussing the stoichiometry, specifically the grams to grams conversion. So now we have our sample problem here. How many grams of aluminum oxide are produced if 10 grams of aluminum reacts completely? So first, naatay diri ay an unbalanced equation. So atong buhaton kay ato sa ni siya i-balance. So unahon nato ang oxygen. So makita nato sa right side ang oxygen niya kay naa siya coefficient nga 3. While sa left side kay naa ay coefficient nga 2. So para ma-balance, pun-an ako og 3 diri ang oxygen. And then so that 3 times 2 equals 6. And then sa diri pod pun-an ko nang og 2. Para 2 times 3 equals 6. So, balance na ang oxygen nato. Now, move na ta sa aluminum. So, di ba ang aluminum nato kay 4, kay 2 times 2 equals 4. So, ang area, butangan sa nato siya og 4 para ma-balance. So, kay balance naman ang nato ang chemical equation, ato na i-identify ang given. So, ang atong given given naman ang gram A. So, 10 grams of aluminum. So, gisuwat na nako lang daan. And then, ang aluminum, ang atomic mass man sa aluminum, kay 27. So, kay duha man ang aluminum nato diri ang duha ka coefficient, so gi-times na to 2. So, 54 grams per mole. And then, sa oxygen, kay makita nato tulo man siya, so 16 times 3, so 48. And then, para makuha nato ang molar mass sa aluminum oxide, atong i-plus ang 54 plus 48. So, nagawas ang 102 grams per mole. And then, ang atong ipangitaan nga problem is ang grams sa ato ang substance B. So, ang formula nga ato ang gamiton is gram A times 1 mole B over molar mass A times 1 mole B over mole A times molar mass of B over 1 mole B in order na makuha nato ang substance B. So, ang gram A naatay 10 grams. So, 10 grams. Then, i-times na to sa iyang mole, which is 1 mole. And then, so, i-copy na nato siya, ang substance nato ay isan. Over 27 grams. Kay ang molar mass sa Al nato kay 27 man. Then, i-times na to sa mole sa B. So, ang mole sa aluminum sa B kay 2 man. So, 2 mole over 4 moles. So, asa din nakuha na to ang 4 moles? So, ang nakuha na itong 4 moles kay sa diri, sa left side, sa ang aluminum substance A. So, i-times na to siya pod sa molar mass sa B, which is, katong atong times o plus ganina, 102 grams per mole. And then, i-copy rasad na to. So, together, ato ani siyang i-times. So, 10 times 1 divided by 27 grams. So, ang nigawas kay 0.37 moles. So, ato na siya i-cancel. Next, kay 0.37 times 2 divided by 4 is ang nigawas kay 0.185 mole. So, ato na po ni siyang i-cancel. So, ang 0.185 mole, kay i-times nato siya sa 102, kay ang nigawas niya 18.87 grams. So, mauni na atong final answer. So, I hope na-gets ra ninyo everyone and enjoy learning. So, good morning everyone. So, now let's proceed to the redox reaction. So, in the redox reaction, I have a sample problem here. So, in the reaction, Al or aluminum plus copper 2 plus yield to aluminum 3 plus copper. So which substance is oxidized and reduced or reduction? So here first what we do is ato sang balance ang half reaction, which is ang aluminum. So aluminum yield to aluminum 3 plus. So, unsa may atong buhaton ani para ma-balance?
So, kay naman siya charge diri sa pikas and sa diri pikas wala. So, para mabalance nato ang charge niya, kaya ato siyang adan og another 3 electrons. So, that's it for this half reaction. So, gitawag ni nato siya og oxidation. Gitawag nato siya oxidation kay ni-lose man siya electrons. So, mao na ni siya sa half reaction. Whereas, diri na sagta sa copper. So, sa copper, Cu2 plus yield to Cu. So, diri sa kaning half reaction, unbalance man siya og iyahang charges. So, mag-add ta diri niya og 2 electrons. So, ada na to siya 2 charge, 2 nga electrons para mabalance. So, nabalance na ang both half reaction. But, kinahanglan man na mabalance sad silang duha og electrons. So, dili pa ni siya balance git if i-combine na nato ang kaning nga reaction. So, unsa may atong buhaton? So, ang least common sa 3 electrons o 2 electrons kay 6. So, meaning, ato ni siyang, ang sa kaning first half reaction, ang kaning Al, ato ni siyang i-times og 2, whereas ang kani, ato ni siyang i-times og 3. So, to get our answer, so, kani siya na half reaction diri sa Cu, kay ni-add man ta sa left side sa electron, meaning reduction ni siya nga reaction. So, reduction nga reaction. So, kay ni-add man ta og, kay ato man siyang timesan og 3 og 2, so ato na siyang i-add. So, Al times 2, so 2Al yield to 2Al3 plus, tas makancel naman ni ang kaning ilahang mga electrons diri, which is i-times na to, so mahimo na siyang 6 electrons. So nahimo ng 6 electrons ang diri sa first half reaction nato. So next, kay diri ta sa Cu or sa copper. So, sa copper, kaya ito siyang gi-times of 3. So, meaning, first, kaya ang electron sa, so, ang electron niya, 2 times 3 is equals to 6. So, 6 electrons plus ang copper na 3 Cu2 plus yield to 3Cu. So, na-balance na ba? Yes, na-balance na nato no ang iyahang mga electrons. So, meaning, ato na ni siyang ma-add. So, ma-cancel out na ni kaning iyang electrons, kay pariha naman sila nga same. Same naman sila og electrons. So, para mabuhat nato nga ma-balance nato ang whole reaction, so, ato ni siyang i-add, mahimo na ni siyang 2Al plus 3Cu2 plus yield to 2Al3 plus 3Cu. So, this is our balance reaction. So, dali ra man sabton ang redox reaction. So, mauna ni siya ang ato ang balance reaction na nakuha. Mauna ni siya ang answer. So, makuha natong na ang kaning sa ilang charges, same na kada both side. So, diri, 2 times 3, may mo na siyang 6. Diri sa 2 times 3, may mo na siyang 6. So, nabalance na ang ato ang reaction. So, which substance is oxidized and reduced? So, ang ni
ang oxidation ani, ang nilusog charges kay ang aluminum. Tas ang ni-gain of charges, which is the reduction, is the copper. So, that's it. So, I hope you learned something. Thank you.